Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Martes. Ika-12 ng Abril taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Labi ng mga sundalong nasawi sa engkwentro sa Tipo-Tipo, Basilan na iuwi na sa kanilang pamilya. Supply ng kuryente sa Luzon, balik normal na matapos na maging manipis kahapon. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nanguna na sa presidential race batay sa Pulse Asia Survey. 12 patay sa pag-atake ng Taliban suicide bomber sa Afghanistan. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, ipinahayag ng ambassador ng Bangladesh sa Pilipinas na plano ring magbalik ng salapi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng PhilRem Service Corporation kaugnay ng $81 million money laundering scheme. Mula sa Pasay City, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Ipinahayag ni John Gomez, Bangladeshi Ambassador sa Pilipinas, na binabalak din ng PhilRem Service Corporation na magbalik ng salapi sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, subalit hindi na nabanggit kung magkano ito. Una nang nag-offer ang PhilRem na ibalik ang 10 million pesos na kinita nito sa transaksyon sa $81 million sa RCBC Jupiter branch, subalit hindi nila ito noon tinanggap. Samantala, pumayag na rin ang RCBC na mausisa ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye kaugnay ng 4 na private bank accounts sa Jupiter branch ng RCBC. Sa umpisa pa lang ng pagdinig ngayong araw, idinetalye na ng RCBC Legal and Regulatory Affairs Group Head Attorney Maria Celia Estabilio ang mga naging transaksyon sa 4 na private accounts. Una namang pumirma si William Go ng waiver, katunayang pumayag siyang maimbestigahan at mapag-usapan sa publiko ang account na ipinangalan sa kanya sa RCBC Jupiter branch dahil gawa-gawa lamang ito. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin pumapayag ang PhilRem na i-waive ang karapatan nila sa bank secrecy law. Floor? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Pasay City. Humingi naman ng palugit sa Department of Justice si dating RCBC Jupiter Branch Bank Manager Maya Santos de Quito upang masagot ang kasong money laundering na isinampa ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng $81 million na ninakaw sa Bangladesh Central Bank. Mula sa DOJ may report si Roderick Mendoza live. Roderick? Yes, Flor, dumalo sa preliminary investigation kanina dito sa Department of Justice ang natanggal na bank manager ng RCBC na si Maya Santos Digito para ito sa kasong money laundering kaugnay ng $81 million na perang ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh na nailipat at na-withdraw sa RCBC Jupiter branch nitong nakarang Pebrero. Pumiling si Digito ng karagdagang panahon upang magsumite ng kanyang kontra sa laysay. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Tupacio, kahapon lamang nila nakuha ang kopya ng reklamong isinampa ng AMLAC. Pinagbigyan naman ng DOJ ang hiling ni Digito at muling itinakda ang pagdinig sa May 3. Ayon pa sa abogado ni Digito, pinag-aaralan nilang magsampa ng kasong money laundering sa pamunuan ng RCBC kaugnay ng iskandalo. Iginit nito na nagamit lamang si Digito sa laundering ng perang ninakaw sa bangko ng Bangladesh. Lord? Roderick Mendoza, nagulat mula sa DOJ. Nagpapaliwanag ng Senado ang Philippine Reclamation Authority sa mga nabimbin na proyekto para sa pangangalaga sa kapaligiran. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Nagpaliwanag ang Philippine Reclamation Authority sa Senado dahil sa pagkakabinbin ng ilang proyekto sa kapaligiran gaya ng sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Eco-Tourism Area. Paliwanag ni na Attorney Reynaldo Robles, isa sa Board of Directors ng PRA, may ilang legal na issue pa na dapat nilang pag-usapan bago tuluyang aprobahan ang ilang hinihiling na proyekto sa La Papacheya. Ngunit ayon kay Senate President Pro Tempore Raul Presto, 240 square meters lang naman ang hinihiling upang maikabit ang vermicomposting facility at hindi ang buong mahigit 100 hektaryang lupain sa La Papacheya. Ang nasabing vermicomposting facility o yung makina na nagre-recycle ng mga basura ay magugunitang hinarang ng mga gwardya sa La Papacheya dahil wala umanong permiso mula sa PRA.
Nagtataka naman si Senador Cynthia Villar na chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises kung bakit pinatatagal ng PRA ang nasabing papeles. Hinikayat naman ni Senador Bam Aquino na magkaroon ng timeline upang agad itong maaprubahan o magkaroon ng partnership sa pagitan ng mga NGO. Ayon naman sa Governance Commission for GOCC, wala namang problema sa kanilang nasabing proyekto. Nagbabala naman si Senador Villar na kapag patuloy na hindi nagpapakita ng pagmamalasakit ang PRA sa kapaligiran, ay magsusulong siya ng panukalang batas upang buwagin na ang naturang ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang nasabing pagdinig. Balik sa Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Muling nagbabala ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP sa mga tauhan nito na sangkot sa operasyon na ipinagbabawal na gamot sa bansa. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Tiniyakan ng pamunuan ng Philippine National Police ng kakasuhan nila at tatanggalin sa serbisyo ang mga pulis na mahuhuling sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Kabilang na aniya ang mga investigador na natatalo sa kaso laban sa drug personalities dahil sa technicalities. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, ayaw aniya niyang malalaman na sinadyang ipatalo ng investigador ang kaso sa pamamagitan ng maling paghawak ng mga ebidensya at ang hindi pagdalo sa mga hearing. Sinabi pa ng General na bago i-file ang isang kaso, inatasan niya ang bawat operatives na ipareview muna sa kanilang legal officer upang masigurong wala itong butas na magiging dahilan upang matalo sila laban sa sindikato ng droga. Pinakahuli sa pulis na nakasuhan ng grave misconduct kaya 3 nakatalaga sa Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police District. Ang mga ito ay sina SPO3 Michael Castillo, SPO2 Marvin Flores at SPO1 Francis Diones na itinuro ng police asset na nanghihingi ng 500,000 piso sa asawa ng suspect sa illegal na droga na si Ibrahim Malawit noong March 24 upang mapalaya. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Kamkrame. Pinaunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang groundbreaking ceremony ng Clark Green City sa Capas, Tarlac kahapon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Bumisita sa kanyang hometown sa Tarlac si Pangulong Benigno Aquino III. Ito'y upang pangunahan ng groundbreaking ceremony ng Clark Green City na itatayo sa bayan ng Capas. Ang Clark Green City ay ang itinuturing na pinakamalaking development project sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng 1.7 trillion pesos at inaasahang makukumpleto sa susunod na 30 taon. Itatayo sa 9,450 na hektarya ng lupain ang Clark Green City na nakikitang magiging kauna-unahang smart, green at disaster-resilient city. This is a size bigger than Manhattan. Clark Green City will bring together agriculture, industry, commerce, civic life, education, culture, heritage, and the environment while fostering inclusive growth across all sectors of society. Sa planong inilatag ng Bases Conversion and Development Authority, less vulnerable sa lindol ang itatayong lungsod dahil malayo ito sa fault line. Ligtas rin umano ito sa banta ng baha at bagyo dahil napapalibutan ito ng mga kabundukan na magsisilbing natural barriers. Inaasahang aabot sa mahigit 1 milyon ang maaring tumira sa lungsod na may mga paaralan at universidad at iba't ibang economic attractions. Maaari din itong mag-accommodate ng 800,000 empleyado na inaasahang magbibigay ng 1.57 trillion national economic gross output kada taon at 4% share sa gross domestic product. The number of 800,000 workers is roughly the amount of people that enters the labor pool every year. So with just the Clark Green City, we will have opportunities for the new labor entrants. Ang Clark Green City ay may 100 kilometro ang layo mula sa Metro Manila at mararating sa pamamagitan ng NLEX, ECTEX at TPLEX. Malapit din ito sa Clark Airport at Subic Bay Freeport Zone. Sa ngayon ay nasa unang bahagi ang pagtatayo sa proyekto na kinapapalooban ng improvement sa mga kalsadang dadaanan papunta sa Clark Green City. Kasamang Tarlac News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Nanguna na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte
sa pinaka-latest na Pulse Asia Survey sa mga tumatakbo sa pagkapangulo sa May 9 elections. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay lumaki ang lamang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa ibang presidential polls sa bagong survey ng Pulse Asia. Nakakuha si Duterte ng 30%, pangalawa si Senator Grace Poe na may 25%, statistically tight sa pangatlong pwesto sina Vice President Jejomar Binay at Mar Rojas na may 20 at 19% ratings at pang-apat si Miriam Defensor Santiago na may 2%. Nakakuha ng malaking rating si Duterte sa Mindanao Region na may 55% at sa National Capital Region na may 32%. Malaki naman na nakuha ang rating ni Poe sa ilang bahagi ng Luzon na may 31%. Samantala, nanguna naman si Senator Bongbong Marcos Jr. sa Vice Presidential Survey na may 28%. Statistically tight naman sa ikalawang pwesto sina Camarines Sur Representative Leni Robredo at Senator Chis Escudero na may 22 at 21% ratings. Pangatlo sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano na may 15%. Parehong nakakuha ng single-digit ratings sina Senators Antonio Trillanes IV at Gringo Nasa na may 5 at 4% ratings. Isinagawa ang survey noong March 29 hanggang April 3, 2016 sa 4,000 registered voters kung saan may plus-minus 1.5% margin of error at may 95% confidence level. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa Malacanang. Inalis na ng Philippine National Police sa election watch list areas ang ulong bayan sa Nueva Ecija dahil sa pagbaba ng mga kaso ng election-related violence. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nabawasan ang mga lugar sa Nueva Ecija na kabilang sa election watch list ng Philippine National Police. Sa assessment ng PNP, mula sa dating 17 noong Enero ay 9 na lamang ito ngayon. Kabilang sa mga hindi na itinuturing na areas of concern ay ang Quezon, Licab, Zaragoza, San Leonardo, Muñoz, Santo Domingo, Talavera at General Tino. Samantalang ang 9 na bayan na mahigpit pa ring babantayan ng PNP ngayong election period ay ang Aliaga, Bungabon, Cabiao, Cabanatuan, Gapan, Jaen, Pantabangan, San Antonio at Talugtog. Mayroon kasi tayong watchlist evaluation board sa provincial level. Determine ng board na to kung mayroong intense political rivalry dyan, mayroong indicator ng violence. Plano naman ng Provincial Police Office na magpatupad ng 2:1 ratio o 2 pulis sa isang voting center. Mayroong 738 voting centers sa lalawigan at nasa 1,476 ang itatalagang mga pulis. Plano rin nilang mag-request ng dagdag na 225 personnel mula sa Regional Police Headquarters upang mabantayan ang areas of concern. Gawa pa rin natin yung ating comprehensive security plan for DSAFE 2016. Magkakaroon kami ng joint provincial security control meeting. Tiniyak naman ng PNP na walang dapat ipanghamba ang mga botante dahil nakalatag ng kanilang security plan para sa araw ng halalan sa Mayo 9. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Natuon ang sinagawang forum ng COMELEC sa Zamboanga City sa gender equality at mga kaso ng election-related violence sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi areas. Narito ang reporter Dante Amento. Tinipon ng Commission on Elections sa isang forum sa Zamboanga City ang mga kumakandidato sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Basulta provinces. Kabilang sa mga tinalakay sa forum ay ang issue sa gender equality at mataas na incidence rate ng election-related violence sa mga nabanggit na lugar. Ang Basulta area ay kabilang sa mga binabantayan tuwing panahon ng halalan dahil sa mataas na kaso ng karahasan bunsod ng mahigpit na labanan ng mga magkakatunggali sa politika sa local level. Mas mataas din ang bilang ng mga botanteng babae sa Basulta na aabot sa halos 400,000 kumpara sa halos 300,000 lamang na mga lalaking botante. Kapansin-pansin din na sa kabuuang 1,288 na kandidato sa mga nasabing probinsya ay 235 lamang ang mga kababaihan o wala pa sa 20%.
Sa datos din ng COMELEC, mayroong mahigit sa 27 million women voters sa bansa o 51% sa kabuuang 54.3 million voters sa Pilipinas para sa 2016 elections. Kaya mahalagang matalakay ang gender equality at kung ano ang maaring gawin upang marisolba ang issue. It can be in the form of prohibiting women in their families from running for office. Or it can be, at its worst, intimidation and violence against women candidates and women political campaigners in their communities. When there is election-related violence, it is worse for women than men. Because women are defenseless. Ayon kay Commissioner Guanzon, kabilang ang election-related violence sa mga dahilan kung bakit natatakot ang mga kababaihan na tumakbo. Kaya apila ng COMELEC sa mga kandidato na iwasang gumawa ng karahasan lalo na tuwing sasapit ang halalan. Igalang din at suportahan ang pagsalang ng mga kababaihan sa larangan ng politika dahil mahalaga rin ang kanilang karapatan at boses sa lipunan. Samantala, inaasahan naman ng COMELEC na magkakaroon ng maayos at mapayapang halalan matapos lumagda sa Peace Covenant ang lahat ng kandidato sa Basulta area. That if candidates are losing and apparently losing, they will concede. They will agree to concede immediately to their opponents so that there is a peaceful transition. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Binigyan ng dengue vaccination ang mga mag-aaral sa Don Jose Elementary School sa Santa Rosa, Laguna. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. 150 mga mag-aaral sa Don Jose Elementary School sa Santa Rosa, Laguna ang sumailalim sa dengue vaccine ng Department of Health. Layunin ng DOH na mabawasan ang bilang ng mga nagkakasakit ng dengue na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Sa ulat ng DOH, kabilang ang Region 4A, Region 3 at National Capital Region sa may pinakamatataas na kaso ng dengue sa bansa noong 2015. Sa ilalim ng programa, target nilang makapagbakuna ng dengue sa 1 milyong mag-aaral na may edad na 9 na taon pataas. Para sa akin, okay. Hindi po masakit na konti. Hinihikayat rin ng Department of Health ang mga magulang na samantalahin ang alok na libreng bakuna. Sana mag-consent po tayo para ang ating mga bata ay mabigyan ng bakuna kung hindi sa school, sa health center. Tiniyak naman ng DOH na ligtas at epektibo ang dengue vaccine kaya walang dapat ipag-alala ang mga magulang. Base sa mga pag-aaral, mahigit 60% ng batang nabakunahan protektado sa dengue. More than 90% ng mga batang nagkakadengue, hindi na uuspital. Ibig sabihin, mild lang siya kung siya'y nababakunahan. So in other words, talagang may ebidensya po na siya ay safe at effective. Tatagal ng 3 hanggang 4 na taon ang epekto ng bakuna ngunit kailangan dumaan sila sa 3 vaccination dosage. Bukod sa pagbabakuna, hinikayat din ng DOH ang bawat pamilya na maglinis ng kani-kanilang mga bakuran upang makaiwas sa mga sakit. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, sinampa ng plunder complaint sa Office of the Ombudsman ang kasalukuyang Mayor at Vice Mayor ng Biñan, Laguna. Mula sa Office of the Ombudsman, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Lord, sinampahan ngayon ng plunder at administrative complaint sa Office of the Ombudsman. Sinabi niyan Mayor Marlene Nagyat at Vice Mayor Wilfredo Di Magila Jr. Ito ay dahil sa umano'y manumalyang pagbigay ng lupa noong 2009 kung saan 77 milyong piso ang nawala sa kaban ng bayan at napunta lamang sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa complaint affidavit ng negosyanteng si Adelaida Yatco, hiniling ito na masuspinde ang mga nasabing opisyal na miyembro umano ng Liberal Party. Ang complainant na si Yatco ay ina ng tatakbong mayor ng Biñan, Laguna at isang miyembro ng NPC. Samantala, susubukan naman natin kunin mamaya ang pahayag ni Biñan Mayor Nagyat kaugnay sa issue. Sir? Grace Casin, nagulat mula sa Office of the Ombudsman.
Balik normal na ang supply ng kuryente matapos na maging manipis ito na naranasan sa Luzon kahapon. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Floor, pasado alas 3 ng hapon nang bumagsak ang Suwal Coal-Fired Power Plant kahapon kasabay ng idineklarang yellow alert ng National Grid Corporation dahil sa naranasang manipis na supply ng kuryente kahapon dahil sa mainit na panahon. Ang resulta, 15 minutong brownout sa Quezon City, Manila, Las Piñas, Muntinlupa, Malabon, Caloocan, Navotas, Pasay at Parañaque. Ayon sa NGCP, balik normal ang supply ng kuryente ngayong araw dahil nakabalik na sa linya ang Suwal at tinatakbo rin ang Malaya Diesel Power Plant na nakapag-ambag ng 350 megawatts. Patatakbuhin ang Malaya Diesel Power Plant hanggang sa bumalik na sa normal ang supply. Hindi madalas kasi ginagamit ang Malaya Diesel Power Plant dahil sa medyo mahalang kuryente na sinusupply nito. Ngayong araw, nasa 10,392 megawatts ang supply ng kuryente sa buong Luzon at tinatayang aabot naman sa 9,082 megawatts ang peak demand ng Luzon ngayong hapon. Safe pa ito dahil mayroon pang matitira na 943 megawatts na supply sa Luzon. Ang Visayas at Mindanao nanganganib ng supply ng kuryente, subalit ginagawa na rin ito ng paraan upang magkaroon ng sapat na supply. Subalit ayon sa NGCP, hindi pa ito ang pinakamainit na panahon. Pinangangambahan na pagdating ng buwan ng Mayo ay mas tumaas pa ang demand sa kuryente na maaaring makaapekto sa supply. Nagsisimula sa alas 2 ng hapon ang naitatalang may pinakamataas na demand sa kuryente. Sa oras na ito, hinihiling na magtipid sa paggamit ng kuryente ang lahat ng mga consumer. Subalit tiwalang NGCP na magiging sapat ang supply hanggang sa Mayo kasabay ng national election. Floor. Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Tinimok ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magtanim muna ng mga halaman na kayang mabuhay sa mainit na panahon upang kahit na paano ay kumita sila habang umiiral sa bansa ang El Nino. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Umabot na sa mahigit 800 milyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura sa Iloilo Province. Gayunpaman, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat pa rin ang supply ng bigas sa probinsya sa kabila ng mga natuyong palay. Subalit maraming magsasaka ang bumaba ang kita. Kaya sa second cropping season ngayong taon, marami sa kanila ang nagtanim ng mga binhi na kayang tumagal sa sobrang init, gaya ng pakwan, mais at saging, upang kumita kahit papaano. Ngunit ayon sa Department of Agriculture, mas maiging magtanim ng kamote dahil isa ito sa most resilient crops. So makaresist na siya during summer. So pwede gid siya as a resilient crops to address this extreme weather events. We go to other crops which have less water requirements. Ang Iloilo ay may type 1 at type 2 na klima na angkop sa pagtatanim ng kamote. Dagdag kita ito sa mga magsasaka dahil pwede nila itong gawing potato chips o kaya ibenta ang bunga, samantalang maaari naman nilang kainin ang talbos nito. Sweet potato is a resilient crop that would actually could combat some effects ng mga El Nino or even typhoons. May ara siya nga fruits sa roots which could actually be an alternative for rice nga pwedeng makahon sa aton ng mga nabiktima sa adverse climatic condition like typhoon or El Nino. Planong simulan ng lokal na pamahalaan ang pagtatanim ng sweet potato sa susunod na taon at matapos ang 6 hanggang 7 buwan ay maaari na itong anihin. Perhaps by 2017 we could come up with a program for sweet potato in the province of Iloilo. Umaasa ang Agriculture Office na maging sweet potato exporter ang probinsya ng Iloilo sa mga susunod na taon. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News, Worldwide. Hihilingin ng grupo ng mga manggagawa sa pamahalaan ng karagdagang 154 pesos sa kanilang arawang kita. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo, live. Yes, Ray. Lord, magpapadagdag ang grupo ng mga manggagawa ng 154 pesos para sa kanilang minimum wage o arawang kita. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, bukas ay maghahain sila ng petisyon sa DOLE NCR office upang bago sumapit ang Labor Day sa May 1 ay makapagdesisyon na ang wage board kung ipagkakaloob ang kanilang hiling na dagdag sahod.
Sa ngayon ay 481 pesos ang minimum wage sa National Capital Region, subalit ayon sa grupo nasa 364 pesos na lamang ang real value o purchasing power nito dahil sa ilang mga factor gaya ng inflation. Ito ay batayan nila sa pagtaya na rin ng National Wage and Productivity Commission. Noong Abril na nakaraang taon ay 136 pesos ang hiniling ng grupo ng mga manggagawa, subalit 15 pesos lamang ang naaprubahan. Flor? Ray Pilayo, nagulat mula sa Quezon City. Aabot sa 12 na sawi sa pag-atake ng isang suicide bomber gamit ang motorsiklo sa eastern Afghanistan. Ayon sa mga otoridad, nasa 38 ang nasugatan sa pagsabog at posibleng tumaas pa ang casualties. Base sa inisyal na investigasyon, inirampa ng suspect ang kanyang motorsiklo sa isang bus na puno ng army recruits at saka pinasabog ang dalang bomba. Inakuna ng Taliban ang pag-atake. At samantala, nagdeklara ng state of emergency ang isang aboriginal community sa Canada dahil sa pagtaas ng kaso ng mga nagpapakamatay. Ayon ito sa isang local politician ng Attawa-Pisket First Nation sa Ontario na isang komunidad na may 2,000 lamang ang populasyon. Noong lamang Sabado, 11 katutubo ang nagtangkang magpakamatay. Samantala ang 28 naman noong Marso. Sinasabing ang naranasang hirap o kahirapan, ang mababang life expectancy at mga biktima ng karahasan at saka addiction ang sanhin ng pagtaas ng suicide cases sa Attawa-Pisket. Nagpadala na ang mga otoridad ng Crisis Response Unit sa lugar kung saan kabilang dito ang 2 mental health counselors. Libo-libong patay na isda na ginagawang sardinas ang lumutang sa pampang ng ilog o ng isang ilog sa Southern Chile. Nagtulong-tulong ang mga otoridad alisin ang tunad-tunalad ng patay na isda gamit ang mga bangka at crane fork. At ayon sa mga residente, nangailangan pa ng karagdagang mga tauhan upang agarang maalis ang mga patay na isda. Sa ngayon ay inaalam ng mga eksperto ang sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Naiuwi na sa kanilang mga pamilya ang labi ng 18 sundalo na napatay sa enkwentro sa Basilan noong Sabado. Narito ang report ni Dante Amento. Naiuwi na sa kanilang mga probinsya ang labi ng 18 sundalong nasawi sa Tipu-Tipu, Basilan noong nakaraang Sabado. Una nang dinala noong Linggo sa kanilang lugar sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang 6 na kabilang sa tribong Tausog at Yakan bilang pagsunod sa kaugaliang agad ilibing ang sinumang kamag-anak na namatay. Sumunod dito ang isang opisyal na si First Lieutenant Remigio Licenia na personal na kinuha ng kanyang may bahay at dinala ito sa kanilang bayan sa Rangayan, Isabela. Kahapon ng hapon ay kahuli-hulihang kinuha ng kanilang mga kamag-anak ang labi ni na Sergeant Paterno Oqueño, Corporal Darius Bulan, Corporal Junicio Labial at Private First Class Doren Asporias na pawang taga Zamboanga del Norte. Ayon sa ilang pamilya, tanggap na nila ang nangyari, ngunit ipinapaubaya pa rin nila sa pamahalaan kung ano ang nararapat gawin. Kasi sabi niya, Auntie, papunta kami ng Hulo, yun lang kasi ang alam namin. Sa ngayon ma'am, stay put muna kami kasi medyo gulo pa yung isip. Masakit, wala nga akong tulog kami ma'am. Palagi ko naiyak, tawag yung misis ko, tawag yung anak ko. Tiniyak naman ng AFP na makakatanggap ng ayuda ang naulila ng kanilang mga tauhan. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang pamunuan ng Armed Forces sa pamamagitan ni AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi. We will also look for something na may bibigay natin pagtulong sa kanila. Ganun na rin yung sa mga anak nila na ipapasok natin sa AFP-EPSO yung educational benefit sa mga namatay nating sundalo na hindi naman mapapabayaan yung kanilang mga naiwan. Noong Linggo ay binisita na rin ni na AFP Chief Hernando Eriberi at Defense Secretary Voltaire Gasmin ang mga sugatang militar at binigyan ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanilang katapangan. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Umabot na sa mahigit na 400 hektarya ng taniman ng sibuyas sa Nueva Ecija ang sinira na ng pesteng harabas o army worm. Narito ang report ni Grace Doctorero.
Isinailalim na sa state of calamity ang 5 barangay sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija dahil sa pamimese ng harabas o armyworm sa mga taniman ng sibuyas. Ang mga ito ay ang Barangay Dolores, San Agustin, Concepcion, San Fabian at San Francisco. Ayon kay Mang Teode, halos walang natira sa 1 hektarya niyang taniman ng sibuyas na sinalakay ng mga uod. Kasi yun nangyari dito, yung sa armyworm, yung lumusob sa mga sibuyas namin, kahit anong gawin namin talagang wala ng paraan para makasugpo yung armyworm. Ganito rin ang nangyari sa sibuyasan ni Aling Sonia, kaya humihingi na siya ng tulong sa lokal na pamahalaan. Hanggang sa puno, talaga pong hindi lang isang uod, talagang pinaluputan siya ng uod talaga. Ayon kay Mayor Leonido de Guzman, mahigit 400 hektarya ng taniman ng sibuyas na nagkakahalaga ng mahigit 150 milyong piso na ang naapektuhan ng armyworms. May calamity fund naman sila para sa mga apektadong magsasaka, ngunit hindi pa nila maibibigay lahat ng binhi ng sibuyas. Malungkot na balita talaga sa aming mga magsasaka ng sibuyas yan. Siyempre, yung ating mga manggagawa sa bukid, hindi naman lahat ng may-ari lang ng lupa ang apektado, pati ho yung mga manggagawa. Nagdeklara yung local government ng Santo Domingo ng state of calamity sa 5 barangays para matulungan namin sila. Humihingi na rin ng dagdag na tulong ang alkalde sa national government para sa mga naapektuhan ng peste. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Maraming grupo sa Davao City ang tutol sa modernization project ng Sasa Port dahil sa hindi mo na ito dumaan sa tamang proseso. Narito ang report ni Janice Inghente. Hindi sang-ayon ang iba't ibang sektor sa Davao City sa ipapatupad na proyektong modernization sa Sasa Port. Naniniwala ang mga ito na hindi dumaan sa tamang proseso at konsultasyon ng City Council ang Public-Private Partnership Project ng National Government. The Davao City Council has already passed a resolution saying that they are against the project because of lack of consultation. Neither has the Barangay Council or the City Council of Samal Island endorsed the project. This is already a violation of the Environmental Code. Ayon kay Attorney Harry Roque, lahat ng proyektong posibleng makasira sa kalikasan ay dapat isailalim sa Environmental Impact Assessment at dapat munang magkaroon ng Environmental Clearance Certificate bago isakatuparan. Iginiit rin ni Roque na maanumalya ang proyektong ito dahil nasa 4 na bilyong piso lamang ang halaga ng inirekomendang pondo ng Philippine Ports Authority para sa modernization ng mga port sa bansa. Mas mababa ito kumpara sa 18 bilyong pisong halaga ng Sasa Port Modernization Project. Una nang naghain ng resolusyon si City Councilor Diosdado Mahipos upang formal na tutulan ang proyekto dahil umano sa paglabag sa Local Government Code. There is now a resolution filed and approved in the City Council, resolution number 02537, passed and approved by the Council last December 14, 2015, when they did not perform the requirement of getting a prior consent. Samantala, nangangamba naman ang Samal City Resort Owners Association sa magiging epekto ng port extension, lalo na sa usaping pangkalikasan. The moment tumapon ng mga oil dyan sa dagat na yan, buong resort owners ng Samal Island, which is 90% facing Davao City, ay maapektuhan ng oil spill. That will totally destroy the environment. Nakatakda namang talakayin ang issue sa session ng lokal na konseho. Mula dito sa Davao City, Janice Inghente, UNTV News Worldwide. Umaasa si Roger Federer na sa magandang kondisyon na siya para sa Monte Carlo Masters. Kaugnay ang pahayag ni Federer sa tumama sa kanyang virus na naging dahilan upang hindi makalaro sa ilang torneo. Ayon kay Federer, 9 na araw na siyang nasa Monte Carlo para sa kanyang paghahanda sa torneo. Sisimulan ng World Number 3 ang pagtatangkang mapanalunan ng kauna-unahan niya Monte Carlo Masters title laban sa Spaniard na si Guillermo Garcia Lopez. Samantala, kapwa nanalo ang mga Frenchman na sina Richard Gasquet at Gael Monfils
sa opening ng torneo kahapon. Tinalo ni Gasquet si Nicolas Almagro ng Spain 6-4, 6-0. Samantalang si Monfils naman ay bahagya na lamang pinawisan sa pagpapadapa kay Gilles Muller ng Luxembourg 7-5, 6-0. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rasonet ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV News would like to thank